Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Marami ngayon ang nananawagan na huwag ibigay sa Senado at Kongreso ang pag-iimbestiga ng controversial at anomalya sa flood control projects na naging controversial dahil sa malaking pera na ninakaw dahil sa substandard at ghost projects na nadiskubre mismo ng Pangulong PBBM. Sa mahigit 9,800 kasi na mga flood control projects sa buong bansa na binadgetan na mahigit 500 billion pesos sa loob lamang ng 2022 to 2025 ay nakakangit-ngit ang lantarang pagnanakaw at pananabutay sa kaba ng bayan. PBBM nag-utos na imbestigahan kaagad ang mga senador at congressmen na mga sangkot dito dahil sila mismo ang mga nag-draft at nagpasa ng budget na ito sa bicameral conference sa national budget. Usap-usapan sa ngayon ang pangalan ni SP Escudero, Villanueva, Bongo, Villar, Estrada at mga congressmen na maaaring may kinalaman dito. Matatandaang sa insertion na ginawa ni Escudero ay 12 billion pesos di umano ang inilaan sa Bulacan na baluarte ni Villanueva kung saan karamihan dito ay napupunta sa flood control projects, subalit nabulabog ang bansa dahil nabunyag na maraming mga ghost projects sa 1st District ng Bulacan under sa WOWO contractor na kumubra di umano ng mahigit 5.9 billion pesos na budget. Isa din di umano sa pinaglaanan ng budget sa insertion ay si Bongo. Ngayon ay galit na galit ang Pangulo sa taga-DPWH mga contractors na 15 na pinaburan di umano ng mga budget ng mga taga-Department of Public Works and Highways o DPWH. Meron na di umanong alam ang Pangulo kung sino-sinong mga senators at congressmen na sangkot dito. Mismo si DPWH Secretary Manuel Bunuan ang umamin na merong mga ghost projects sa Bulacan na ayon sa mga netizens ay dapat ding panagutin dahil sa kapalpakan ni Bunuan at kapabayaan nila sa DPWH. Ngayon naman ay ayon sa DBM or Department of Budget and Management ay humingi na naman ang DPWH ng 274 billion pesos para sa budget ngayong 2026. Isa pang dapat panagutin dito ayon sa mga netizens ay si Senator Mark Villar na dating DPWH Secretary dahil sa kanyang panunungkulan din nangyari ang kasuklam-suklam na mga korupsyon na ito sa mga flood control projects sa bansa. So nagsimula na ang pagdinig ng Senado sa pangunguna ni Marcoleta, yung Senate Blue Ribbon Committee. Yung House nagsimula na rin sa pangunguna naman ni Terry Ridon. Kaya lang mga kabunyog, mga kababayan, ang kapansin-pansin dito, hindi talaga tama, no? Hindi talaga tama na ang Senado at ang Kamara ang nag-iimbestiga dito. Wala namang Ang dinidiin lang nila yung mga kontratista, mga kontraktor at saka yung DPWH. Tama naman. Dapat naman talagang mapanagot, ma-expose, malantad itong mga ginagawa ng mga kontraktor na ito at ng DPWH. Wala tayong issue dyan. Tama lang yun. Pero, unang-una, sino ba ang, kaninong project ba yung mga yan? Kaninong project ba yung mga yan? Kapag may mga projects, linalagay doon yung pangalan ng senador. Through the efforts of Senator, kumbaga nagpapasalamat halimbawa yung isang lugar na mayroong proyekto, nilalagay doon kung kanino yun. Through the efforts of Congressman ganito, through the efforts of Senator ganito. Bakit hindi panagutin yung mga senador at kongresista na yan? Unang-una, alam naman natin yan, na yung mga project na yan, nilakad yan ni senador, linakad yan ni congressman. At sinabi na nga mismo, halimbawa, nila Mayor Magalong at ng lahat ng resource persons dyan, ang naglalagay ng kontraktor dyan, yung kongresista at yung senador na may lumakad ng pundo na yan. Kaya nga dyan nagkakaroon ng kickback. O bakit ngayon, walang lumalabas na papel ang mga senador? Sila pa yung parang bayani dito. Sila pa yung parang bida dito. Tulad dun sa pagdinig ng Senado kanina. Imagine niyo yan. Sila Bongo, sila Mark Villar, sila Jingo Estrada, sila Joel Villanueva. Sila pa yung mga bida kanina. Pinagagalitan nila yung DPWH, pinagagalitan nila yung mga kontraktor. Tama lang naman. Pero sila pala, ano ang kanilang hindi pala sila dyan? Samantalang alam naman ng buong bayan
na itong mga senador na ito, sila ang nag-insert ng mga proyektong yan. Tulad ng ginawa ni Escudero, yung 142.7 billion. Kanyang insertions yun. Ganon din si Saldico. Yung mga insertions nila. Para kanino yon? 12 billion sa probinsya ni Joel Villanueva. 3 billion para kay Bongo. Yan yung mga nakalagay doon. Kahit yung mga distrito ng mga kongresista, ang naglalagay diyan ng mga proyekto, mga kongresista. Ngayon, yung mga flood control na yan sa mga distrito, ang lumakad niyan yung mga kongresista. O ngayon, sila rin ang naglalagay diyan ng mga kontraktor. Kaya itong mga kontraktor na ito, bata lang naman ito ng senador. Bata ito ng kongresista. Hindi naman yan magiging kontraktor niyan kung hindi yan ang ginusto ng senador o ng congressman na lumakad ng pundo na yan. Malinaw dyan ang mga sabwatan. Bakit ngayon, sa sabwatang ito, hindi lumalabas yung yung papel ng congressman, yung papel ng senador. Kaya ang nangyari dito, galit pa ngayon yung mga senador. Galit pa ngayon yung mga kongresista. Kanina, galit si Villanueva, galit si Bongo, galit si Jingo Estrada. Lahat sila galit. Pati si Mark Villar na dating DPWH secretary. Galit din siya. Sabi nila, unacceptable ito. Mga kabunyog, hindi natin pinagtatanggol ang mga kontraktor at DPWH. Dapat din talaga silang managot. Pero, yung papel pala ng mga politiko, yung papel ng mga senador at kongresista, bakit hindi lumalabas? Bakit hindi pinag-uusapan? Kaninong project ito? Kay senador ganito? Kay congressman ganito? Bakit hindi? Bakit hindi? May pinagtatakpan. Yan ang problema ng mga investigasyon na yan. Kaya kung mayroon man diyang mapapanagot ay yung mga DPWH. Baka nga yung DPWH, yung mga ordinaryo lang na mga official dyan ang mapapanagot. Yung mga undersecretaries, regional directors, district engineers, baka hindi pa. Baka project engineers lang naman ang mapapanagot dyan. Ay, mga kabayan, ang malungkot dito. Ang lumalabas pa, yung mga kongresista at saka mga senador na sila nasa likod ng mga proyekto na yan, sila pa ngayon ang bida. Sila pa ngayon ang bida. Mga kabunyog. Bakit sila ang bida? Parang sila pa ngayon yung naghahanap ng mga dahilan ng palpak na mga flood control na yan. Pero sa totoo, kanilang project yan. Diba, Kabunyog Andres de Leon? Kabunyog Tumbleweed. Ito na nangyayari dito. Nakakaano. Kanina, kitang-kita mo yan. Doon sa Senado kanina. Si Bongo. Bakit galit si Bongo sa mga nangyayari? Na corruption daw dyan sa mga flood control. Yung pamilya niya nga mismo. Sila mismo ang maraming mga project sa flood control doon sa Davao. Paano na ngayon yung si Pulong Duterte na may 51 billion na hawak na projects, karamihan doon flood control. Anong nangyari doon? Bakit hindi siya pinapanagot doon? Yun ang problema natin. Parang katulad din yan kay Sara Duterte. Ang daming ginawang mga katiwalian, pang-aabuso sa pundo ng bayan, pero hindi pinapanagot. Pinatay pa nga ng Korte Suprema ang impeachment. Ganun din ang ginawa ng Senado. Dito na naman sa flood control na to. Alam naman natin na hindi naman magkakaroon ng kontrata yung mga kontratista na yan kung hindi dahil sa congressman at senador. Yung mga district engineers ng DPWH, yung mga regional directors, hindi naman yan, implementing lang yan ng proyekto, pero ang lumakad ng proyekto na yan, sino ang naghanap ng pondo niyan na masiguradong may funding yan? Yung congressman at senador. At kapalit niyan, yung congressman at senador, siya ang maglalagay ng kontraktor niyan. Kaya yung kontraktor na yan, kadikit yan. Kakilala yan ng congressman o kaya kanila mismo yan. Yan ang totoo. Bakit sila ngayon hindi na-i-involve na dito?
Bakit walang involvement ng politiko dito? Hindi lumalabas yun. Na sila naman ang pinakapunot dulo niyan. Ay, mga kabunyog. May narinig ba kayo? May narinig ba kayo na politiko na nai-involve dito sa mga proyektong ito? Wala. May naririnig ba kayo na lumalabas na pangalan ng mga politiko? Si ganito pala ang nasa likod nito, si ganito ang nasa likod nito? Wala. Ang lumalabas, DPWH, kontraktor, yan yun. Yung kontratista sa DPWH, pagdating sa politiko, wala. Ligtas ang mga politiko dito. Tama ka, Herbert. Paikuti na naman ang taong bayan ng mga senador na eh. Idadaan lang tayo sa galit daw. Sabi ni Jinggoy Estrada, nakakadiri kayo. Mga kabunyog, minumura ni Jinggoy Estrada yung mga kontraktor at saka DPWH. Sabi niya, nakakadiri kayo. Sa aming taong bayan, hindi lang yung kontraktor, hindi lang yung DPWH ang nakadiri. Kahit kayong mga senador at kongresista, nakakadiri din kayo. Kaya lang hindi ninyo linalabas yan sa investigasyon nyo eh. Ha? Hindi nyo linalabas yan sa ano ninyo. Bakit hindi lumalabas yung ganun? Bakit hindi nyo siya sa atin? Mula sa bakit ang investigasyon nyo? Paano ba tong pondo na to? Saan to galing? Paano nagkaroon ng ganyang pondo? Bakit ganyan ang sinong naglagay ng pondo na yan dyan? Di ba? Dapat malaman yun. Ha? Ang nangyayari dito, nakikita mo, sus, nagmumura si Jinggoy, sabi ni Jinggoy, nakakadiri kayo. Oh, lahat sila. Pero ang totoo, kanino bang mga proyekto yan? Sa kanila yan. O, sinong naglagay dyan ng mga contractors na yan? Sila rin yan. Mga politiko ang dyan. Hindi naman magdidesisyon ang district engineer kung sino ang ilalagay na contractor dyan. Ang district engineer, kukonsultahin niya yung boss niya, yung congressman. Boss, sino po bang contractor natin dito? Kanino natin to ibibigay? Yun. Ang nakakaano ngayon, lahat tayo na dinadala tayo na ang may kasalanan dito, yung DPWH at saka yung kontraktor. Totoo yun. Bahagi sila ng na yan, sabwata na yan, mga kapalpakan na yan. Pero ang simula niyan, politiko, yung mga senador, mga kongresista. Sa kanila yan. Malaki rin ang kanilang pananagutan dyan. Ito yung malungkot na dito sa nangyayaring ito. Kaya, tama si dating Senate President Drilon. Dapat kuha sa ka-ombudsman ang mag-imbestiga. Wala ring saysay itong mga Senate Blue Ribbon na to. Wala ring saysay ang na yan, TRICOM na yan ni Ridon. Sabi ni Andres Dillo na mali si Jinggoy Attorney, hindi kayo, tayo. Tama. Sabi kasi ni Jinggoy, nakakadiri kayo. Tama yon, dapat nang sinabi ni Jinggoy, nakakadiri tayo, lahat tayo. So ngayon, sa nangyayaring ito ng investigasyong ito at ng pagdinig ng Senado at Kamara, ang madidiin dyan, kontratista. Ipapakita sa atin ngayon yung kagarapalan ng DPWH sa mga kongresista ay ng kontratista. Pero paano yung mga senador, mga kongresista? Kanila yan eh. Yan yun. Dito na sana dapat pumasok si PBBM. Dito na dapat pumasok. Kaya dapat ang anuhin na dito ni PBBM masigurado na yung mga mapanagot. Kung ang mapapanagot din lang yan DPWH, ang una, i-reshuffle ang DPWH. Kung ikaw yung district engineer dito, narinig ko na yung sinabi ni Secretary Bunuan ng DPWH. I-rotate daw ang mga district engineers. I-rotate nyo lang po. I-rotate lang naman pala eh. So anong silbi niyan? Anong saysay niyan? Wala. Wala talaga ito mga kabunyog. Nakakalungkot yan. Okay, i-expose nila yung mga kontratista at DPWH para sila malibre. Pero ang totoo, sila mismo
Sila yan. Malaki ang pananagutan nila dyan ng mga politiko. Kaya lang hindi lumalabas sa investigasyon. Bibilib tayo kila Marcoleta kung lalabas yan. Kaninong project ba to? Sinong naglakad ng project na yan? Sinong senador? Sinong congressman? O ganun. Pero yung ano yan, wala. Wala yan. Hindi po yan gawa-gawa ko lang. Ayon po sa Department of Budget and Management, DBM, na naghanda ng budget para sa 2026, ang request, no, ito yung computation, total na budget ng DPWH na gusto nilang ibigay sa kanila. Gusto nilang bigyan sila ng Kongreso ng budget na 274 billion. Mga kabunyog, 274 billion. Ha? Ito po yan, oh. Ay, pakita ko sa inyo ang balita na yan. Oh. Ayan, mga kabunyog. Oh. Kita nyo? 274 billion pesos na budget para sa flood control project sa 2026. Hinihiling ng DPWH. Yan po ay ayon mismo sa DBM. Kabunyog Maribel Bismonte, magandang araw. Ems Reyes, good afternoon. Anong masasabi nyo dito, Kabunyog Ron Portuguese? Ha? Anong masasabi nyo dito, Kabunyog Lorna? O yan, tama. Stop. Tama ang sinabi mo, Kabunyog Lorna. Sobrang kapal. Hindi na masikmura ang ginagawa nila. Dapat mahiya ka, di ba? Dapat mahiya ka na humingi ng ganyang kalaking budget. Kasi alam mo namang palpak yung mga proyekto mo eh. Palpak yung mga proyekto mo. Magandang araw, Kabunyog John Orly Latuza. Palpak ang mga proyekto mo tapos may kapal ka ng mukhang humingi ng ganyan. Grabe itong mga DPWH na ito. Ha? Akala nila ng 274 billion na maliit lang yan. At tandaan natin yan, mga Kabunyog, ha? Tandaan natin yan. Hindi pa yan ang kalalabasan na flood control projects. Kasi yan pa lang yung hiniling ng DPWH. Mag-i-insert pa dyan ang mga kongresista at mga senador. May mga insertions pa yang gagawin. May mga insertions. Tandaan natin, ngayong 2025, ang naging flood control projects ay 345 billion. 345 billion. Ngayong taon na 2025. Kabunyog Cristumale. Ngayong 2025, 345 billion. Yang pinopropose nila na yan, yung proposal yan ng DPWH. Magsisingit ngayon ang mga congressman, mga senador. Mag-i-insert, lalaki yan. Baka mag 350 billion din yan. O 400 billion. Grabe itong mga to. Ngayon, ang problema kasi mga Kabunyog, o di ba si PBBM nagsabi siya, dapat panagutin ang mga mahiya naman kayo, di ba? Ganon yung sabi ni PBBM. Ngayon dapat si PBBM naman, ang gobyernong Marcos naman dapat, paggawa nila ng budget ng 2026, dapat binawasan na nila yan. Kung talagang para maipakita talaga ng administrasyon ni Marcos na seryoso siya sa kanyang ginagawa tungkol dito sa flood control, ang sasabihin dapat ni PBBM sa DPWH, DPWH, under ko kayo ha. Huwag kayong mag-request ng malaki, mahiya naman kayo. Gawin nyo na lang, mga mga 75 billion na lang. Yung pinaka-importante lang. Hanggat hindi pa natin nabubuo talaga yung investigasyon ng mga ginawa ninyo. Okay, piliin nyo na lang muna yung pinaka-importante, 75 billion. O ganun dapat. Dapat si PBBM mismo ang nagsabi niyan. Ang problema, itong ipinipresent na ito na proposed budget ng DPWH ay galing Malacanang. Galing Malacanang yan, mga Kabunyog. Hindi pa dyan naka-insert yung mga insertions ng mga senador at kongresista. Kumbaga, ito pa lang yung prepare ng DPWH. Di dapat, dahil prepare yan ng DPWH, at ang DPWH ay under naman ng presidente, dapat ang presidente, sinabihan naman ng DPWH. Mahiya naman kayo, DPWH, huwag kayong mag-request ng malaki. Nakakahiya sa part ko. Di ba?
Di ba mga kabunyog, sasabihin ni PBBM, nakakahiya sa party ko. Nagsalita na ako nung SONA ko. Sabi ko, mahiya naman kayo. Tapos ngayon, magre-request kayo ng ganyan. Baguhin mo yan. Dapat instruksyon na ni PBBM si DBM Secretary Amina Pangandaman. Secretary Pangandaman, baguhin mo yan sa DPWH. Secretary Bunuan, wag muna kayong mag-request ng malaking budget sa flood control. Nakakahiya sa tao. Oh, dapat ganun, di ba? Kabunyog Teresita de los Santos, kumusta kayo dyan sa Switzerland? Di ba? Kabunyog M. Reyes, Marlon Tobilla, dapat ganun. Dapat ganun. Ito naman mga kongresista at senador, dapat ganito naman sabihin nila. Kami sa Senado at sa Kongreso, hindi na muna kami magpo-propose ng flood control projects ngayong 2026. Pusin na muna ang investigasyon, makita natin ang kumpletong detalye ng investigasyon. Yung fraud audit report ng COA, kumpletuhin na muna yan. Ibig sabihin, lahat dapat magsabi ng ganyan. Yung executive, magsabi, Secretary Bunuan, instruction ng presidente, wag ka na daw muna mag-request ng malaking budget. Ang laki daw niyang 274. Di ba? Ganun. Tapos dapat yung mga senador naman at mga kongresista, hindi na muna kami magre-request ng budget namin para sa flood control. Ganun. At least may makita ang taong bayan na totoo kayo sa ginagawa nyo. Ngayon, mag-iimbestiga kayo ng mga corruption sa flood control, tapos ang gagawin ninyo, ganyan din pala kalaki. Lalakihan pa yan, dadagdagan pa yan ang insertions ng mga senador at kongresista, kasi yung 274 billion, yung prepare pa lang yan ng DPWH, mga kabunyog. Ito yung ito yung nakakalungkot dito sa nangyayari sa bansa natin. Walang hiya eh. Ano na muna? Sa bagay, tama ka Kabunyog Geraldine Dusol, hindi marunong mahiya. Uut pa ang gobyerno ng 2.7 trillion sa 2026. Mga kabunyog, uutang. Bakit kailangang umutang? Ay para punduhan nga yung ganyan ng mga budget. Ay grabe. Kaya, ito? Paano natin makikita ang kaseryosuhan sa bahagi ng Malacanang kay PBBM? O di dapat sabihan ni PBBM si Bunuan, yung secretary ng DPWH. Secretary Bunuan, mahiya ka naman. Huwag ka munang humingi ng ganyan kalaking budget. Secretary Amina Pangandaman, DBM Secretary, instructionan mo ang DPWH. Baguhin yan. Hindi pwede yung 274. Di ba? Ganun na muna. Ang daming question sa kanilang projects tapos ganyan mag-request. Hindi maano to. Mahiya naman kayo. Tama si Enrilid. Mahiya naman kayo. Ang gusto kasi nila, sa pag-uusap ngayon ng budget, huwag pag-usapan kung anong nangyari nitong 2025. Hindi pwede. Kaya yung nasa kanan, tingnan nyo. Yan yung House Appropriations Committee Chair. Yang babae dyan, si Swansing. Bata pa tong House Appropriations Committee Chair. Kasama niya si Sandro Marcos. So, ang gusto nila, na itong mga nasa Appropriations Committee, mailusot yung budget ng 2026. Paano mo ilulusot yan kung ganyan na may nakalagay dyan, flood control, flood control, mga kabunyog, mga kababayan, 274 billion. Dapat hindi nila palusutin yan. Hindi dapat palusutin yan. Wala talaga ito. Dapat ang mga senador din, wag na muna kayong mag-propose ng mga flood control projects. Ganon din ang mga kongresista. Ipakita nyo naman sa mamamayang Pilipino na seryoso kayo sa ginagawa nyo. Pero kung ganyan, ang dami nang irregularidad, anomalya sa flood control projects, hindi pa nga naipapaliwanag, hindi pa nga napaparusahan yung mga dapat managot, tapos ganyan pa rin ang projects ninyo. Sinabi ni Babe Singson, yung secretary ng DPWH nung panahon ni Pinoy, sa buong 6 years daw ni Pinoy, nung siya yung DPWH secretary, 182 billion lang ang naging budget. 182 billion lang. Sa buong 6 years na ni Pinoy, ito isang taon sa next year, 2026, 274 billion. At ngayong taon na 2025 ay 345 billion. Kailangan pa umabot ng Senado para imbestigahan ito dahil
dahil binulgar ni Pangulong Marcos ang mga di umano yung mga anomalya tungkol sa mga flood control projects. Hindi naman po siguro, I think, Your Honor, I think this is a routine process naman ng department that every project that we complete must have to undergo a quick, has to undergo a validation audit before we fully pay the contract amount, Your Honor. So meron yung quick quality assurance unit, may audit team na dapat umiikot parati, Your Honor, before we pay the final payment for this project, Your Honor. Are all these contractors qualified? They are qualified. They're qualified, Your Honor, and on the basis of the documents that they submit for the bidding purposes, Your Honor. Sa mga binanggit ni Pangulong Marcos na mga contractors during his SONA, bakit sa 10 lang, bakit halos lahat ng mga contractors to kinorner lahat yung mga flood control projects? Why is that so? Well, as far as I can recall, actually, yung sabi naman na ating presidente, 20% of the total amount of that has been allocated over the years were actually napupunta doon po sa 15 contractors po. So, marami pa naman po yung other contractors that have participated in the implementation of the flood control projects, but it's a little outstanding, as sabi ng ating presidente, that 20% of the total budgets that have been allocated for flood control napunta po dahil sa 15. In numbers po yan, I think that is in numbers, Your Honor. Yes, so sabi ni Pangulong Marcos, 15 contractors cornered 20% of the total budget, or roughly 100 billion pesos. Yes, Your Honor. And the remaining 436 billion was split among 2,394 contractors. At hindi ko nababasahin yung mga pangalan ng mga kumpanya ng yung construction company dahil nabanggit na ni Pangulong Marcos yan. Anyway, ilan ang ghost projects ninyo dyan? This is on the process of validation, Your Honor. But you still believe that there are ghost projects there? Or there were ghost projects? In all candidness, Your Honor, I think so. You think so? Yes. San yan? Well, as I said, as I mentioned in my statement, there are district offices that we are trying to continue the validation of some of the projects, Your Honor. Let me just point out, Your Honor, that many of these projects also, many of the other projects that I have mentioned, some of these projects were also implemented in 2021, and 2022. Sige. Kailan niyo pa nalaman na may mga ghost projects? Since you assumed office, Mr. Secretary? Or just lately? Just lately, Your Honor, and unfortunately. So ibig sabihin, when did you assume as Secretary when President Marcos appointed you in 2022? Yes, all right. Your Honor. So you believe in 2022, 2023, 2024, walang ghost project? Well, Your Honor, at the central office, we are relying actually on our project monitoring information that comes to us actually, unless it's going to be validated actually and filled. So you said siguro merong mga ghost projects. Who informed you na merong mga ghost projects? Well, there are already informations that are coming up. Yes. Who in particular informed you that there were or there are? There are ghost people in the projects? department actually that are. And how do they know that na merong mga ghost projects? Well, there are people actually who can actually certify, Your Honor, and these are the projects that we are now intensively validating actually. Okay, Your Honor. my office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor.
And the contractor, allegedly, Wow Builders. Correct? That's correct, Your Honor. And SYMS Construction. Am I correct? I don't recall that name, Your Honor. But Who is the owner of Wow Builders? Is he here? Is he present here? Senator Jinggoy was invited but walang reply as of now. May I know who is the legitimate owner of this construction company? Mark Alan Arevalo. All right. I think the committee already